Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, tawagin mo na lang akong Ethan. Naniniwala ang marami na ang Baguio ay lungsod para sa mga naghahanap ng kapayapaan. Pero para sa akin, ito ang naging saksi kung paano ko winasak ang sarili kong katahimikan. 10 taon kaming kasal ni Mitch. Kung itutulad mo siya sa panahon dito sa Baguio, siya yung banayad na sikat ng araw sa umaga. Hindi nakakasilaw, hindi nakakapaso. Sapat lang para maramdaman mong ligtas ka. Si Mitch ang tipo ng asawa na hindi kailangang magsalita ng marami para iparamdam ang pag-aalaga niya. Gigising ako sa amoy ng bagong timplang kape at mainit na pandesal. Pag-uwi ko mula sa trabaho bilang isang civil engineer, sasalubungin niya ako ng nangiti, kukunin ang gamit ko, at itatanong kung kumusta ang araw ko. Pero Ate J, aminin natin, minsan ang sobrang katahimikan nagiging nakakabingi. Ethan, luto na ang hapunan. Sinigang na baboy ang ulam natin? Paborito mo? Malumanay na sabi ni Mitch habang inaayos ang lamesa. Salamat. Tipid kong sagot habang hindi inaalis ang tingin sa laptop ko. Ganoon kami gabi-gabi. Payapa. Masyadong payapa. Hanggang sa dumating ang puntong naramdaman ko na parang naging routine na lang ang lahat. Wala nang thrill. Wala nang excitement. Ang boses ni Mitch na dati-rati ay musika sa pandinig ko. Parang naging background noise na lang sa isang pelikulang paulit-ulit kong pinapanood. Hanggang sa isang gabi, sa isang bar sa Session Road, nakilala ko si Clara. Si Clara ang kabaligtaran ni Mitch. Siya ang maingay na tukso. Ang boses niya ay hindi bulong, kundi halakhak. Ang bawat salita niya ay may kasamang kislap sa mata na tila ba nang hahamon. Masyadong seryoso ang engineer natin Biro ni Clara habang inilalapag ang baso ng beer sa tapat ko. Malamig ang gabi sa Baguio, Ethan. Hindi mo dapat hinahayaang mag-isa ang sarili mo sa ganitong panahon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong uminit ang dugo ko. Hindi dahil sa kape ni Mitch, kundi dahil sa titig ng isang babaeng hindi ko pa lubos na kilala. Ang bawat kwento ni Clara ay puno ng kulay. Mga party, mga out-of-town trips, mga karanasang malayo sa tahimik na buhay namin sa loob ng aming bahay sa Irisan. Nagsimula sa isang gabi. Sinundan ng mga text messages na itinatago ko sa ilalim ng unan. Hanggang sa ang overtime sa opisina ay naging oras para makasama ang maingay, magulo, pero nakaka-addict na presensya ni Clara. Isang gabi, umuwi akong lasing. Nadatnan ko si Mitch, gising pa, naghihintay sa sala. Walang galit sa mukha niya, pag-aalala lang. Ethan, uminom ka ba? Naghanda ako ng sabaw para mahimasmasan ka. Sabi niya habang papalapit sa akin. Imbes na magpasalamat, nakaramdam ako ng inis. Bakit hindi siya magalit? Bakit hindi niya ako sigawan? Bakit kailangan niyang maging ganyang kabait habang ako ay unti-unti nang bumibigay sa tukso? Mitch, pwedeng ba? Hayaan mo muna ako. Nakakasakal na yang pag-aalaga mo. Bulyaw ko sa kanya. Nakita ko ang gulat sa mga mata niya. Ang katahimikang dati ay nagbibigay sa akin ng payapa. Ngayon ay naging parang pader na naghihiwalay sa amin. Tumalikod siya ng walang kibo, pero narinig ko ang mahinang pagsara ng pinto ng aming silid. Doon ko napagtanto, Ate J, nagsisimula na ang gulo. At ang nakakatakot, Tila mas gusto ko ang ingay ni Clara kaysa sa katahimikang inaalay ng asawa ko.
Nagsimula ang mga sumunod na linggo na parang isang masarap na panaginip na ayaw kong magising. Tuwing alas 5 ng hapon, imbes na dumiretso sa aming bahay sa Irisan, kung saan naghihintay ang mainit na hapunan ni Mitch, mas pinipili kong iliko ang sasakyan patungo sa isang maliit na condo unit malapit sa Wright Park. Doon, naghihintay ang maingay na tukso sa buhay ko, si Clara. Ethan, akala ko hindi ka na darating. Akmang-akma, sana tong wine na binili ko para sa atin. Bungad ni Clara sa akin sabay yakap ng mahigpit. Ang bango niya ay hindi amoy kusina o downy, kundi amoy mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng sigarilyo at alak. Sa loob ng unit ni Clara, walang katahimikan. Laging may malakas na music, laging may tawanan, at laging may kwentuhan tungkol sa mga bagay na walang kwenta pero nakakaaliw. Nakakalimutan ko na may asawa akong naghihintay sa akin. Nakakalimutan ko na may pangakong binitawan ako sa harap ng altar. Alam mo Ethan, masyado kang seryoso sa buhay? Minsan lang tayo mabuhay, bakit kailangang magpaka-strict? Sabi ni Clara habang sumasayaw sa harap ko. Yung asawa mo, sigurado akong na ngayon, nag-aabang lang yon sa bintana na parang estatwa. Hindi ka ba nababato? Napatahimik ako. Tama siya. Kay Mitch, alam ko na ang mangyayari bukas, sa susunod na linggo, at sa susunod na taon. Kay Clara, bawat oras ay bago. Bawat haplos ay may kuryente. Isang gabi, umuwi ako ng alas 2 ng madaling araw. Pagpasok ko sa pinto, madilim ang sala pero nakita ko ang anino ni Mitch na nakaupo sa sofa. Hindi siya natutulog. Ethan, saan ka galing? Mahinahon ang boses niya, pero ramdam ko ang panginginig niyon. Sa opisina, Mitch. Sabi ko naman sa'yo, maraming hinahabol na deadline para sa bagong project sa Luacan. Pagsisinungaling ko, hindi ko siya matingnan sa mata. Tumayo siya at lumapit sa akin. Inamoy niya ang polo ko. Alam kong amoy babae ako. Alam kong alam niya. Pero ang nakakabaliw kay Mitch, hindi siya sumasabog. Kumain ka na ba? Iinit ko lang yung kare-kare. Sabi niya lang bago tumalikod. Doon ako nakaramdam ng matinding inis. Mitch, magalit ka naman. Sigawan mo ako. Tanungin mo ako kung bakit amoy pabango ako ng babae. Bakit ganyan ka? Bakit napakatahimik mo? Huminto siya sa paglalakad pero hindi lumingon. Dahil naniniwala ako sa iyo, Ethan. Dahil asawa kita at dahil mas gusto kong manahimik kaysa magsabi ng mga bagay na pagsisisihan nating dalawa sa huli. Ang sagot niyang yon ay parang sampal sa akin. Pero imbes na matauhan, mas lalo akong lumayo. Mas pinili kong isipin na boring siya, na wala siyang fire, na hindi na kami magkasundo. Kinabukasan, imbes na pumasok sa trabaho, dinala ko si Clara sa Camp John Hay. Naglakad-lakad kami sa ilalim ng mga puno ng pino, nagtatawanan na parang mga teenager. Doon, sa gitna ng maraming tao, hinalikan ko si Clara. Wala na akong pakialam kung may makakita sa amin. Ang mahalaga sa akin ay ang nararamdaman kong buhay ako sa piling niya. Paano kung malaman ng asawa mo? Tanong ni Clara habang nakasandal sa balikat ko. Hayaan mo siya. Masyado siyang mabait para gumawa ng eksena. Kampante kong sagot. Pero nagkakamali pala ako. Dahil ang katahimikan ni Mitch ay hindi pala tanda ng kahinaan, kundi ito ang huling pagkakataon na ibinibigay niya sa akin bago siya tuluyang mapagod. Isang hapon, habang nasa kalagitnaan kami ng tawanan ni Clara sa isang kafe, nakatanggap ako ng litrato mula sa isang hindi kilalang numero. Litrato naming dalawa ni Clara habang magkayakap sa Camp John Hay. At ang kasunod na text ay galing kay Mitch. Sana masaya ka sa ingay na nahanap mo, Ethan. Huwag ka nang mag-alala. Hindi ko naguguluhin ang tahimik mong pagtakas. Kumaripas ako ng takbo pa uwi. Sa buong biyahe mula Session Road hanggang sa bahay namin, kinakabahan ako. Bakit bigla akong natakot? Bakit biglang parang gumuho ang mundo ko? Gayong ito naman ang gusto ko, ang maging malaya. Pagdating ko sa bahay, bumungad sa akin ang bukas na gate. Pagpasok ko sa loob, malinis ang lahat. Walang gulo. Pero may kulang.
ang amoy ng niluluto niya, ang tsinelas niya sa tabi ng pinto, at ang mga halaman niyang palaging dinidiligan sa veranda. Wala na ang lahat ng personal niyang gamit. Sa ibabaw ng lamesa sa kusina, may nakapatong na isang sobre at ang susi ng bahay. Kasama nito ang singsing niyang pangkasal. Wala nang Mitch na magtatanong kung kumusta ang araw ko. Wala nang Mitch na magtitimpla ng kape. Ang buong bahay ay binalot ng isang uri ng katahimikan na hindi ko inakalang mas masakit pa pala kaysa sa anumang sigaw. Agad kong tinawagan si Clara para humingi ng comfort, pero ang sagot niya, "Oh, umalis na pala siya? Di mas maganda. Tara, celebrate tayo dito sa bar." Sa sandaling iyon, ang ingay ni Clara na dati-rati ay nakakaaliw. Biglang tumunog na parang basag na plaka. Nakakarindi, nakakasakit sa tenga. Ang dating akala ko ay kalayaan. Unti-unti nang naging kulungan. Sa loob ng isang buwan na opisyal na kaming nagsama ni Clara sa bahay, na dati ay pinupuno ni Mitch ng katahimikan, na-realize ko kung gaano pala kahirap mabuhay sa gitna ng walang katapusang ingay. Ang mga gabi namin ay hindi na puno ng paglalambing, kundi ng mga sigawan tungkol sa mga bayarin, sa mga kaibigan niyang laging nakatambay sa sala, at sa alak na tila hindi na nauubos. "Ethan, nasaan ang pambili ko ng bag? Akala ko ba engineer ka? Bakit parang tinitipid mo ako?" Bulyaw ni Clara habang naglilinis ako ng kusinang iniwan niyang madumi. Sa sandaling iyon, bigla kong naalala si Mitch. Si Mitch na kahit kailan ay hindi humingi ng kahit anong material na bagay. Si Mitch na masayang kasama ko lang sa panonood ng ulan habang humihigop ng mainit na sabaw. Ang ingay ni Clara na dati ay akala ko ay fire. Ngayon ay nakakapaso na at nakakairita. Ang bawat halakhak niya ay parang karayom na tumutusok sa tenga ko. Isang gabi, sa gitna ng matinding away namin ni Clara, dahil sa pag-uwi niya ng lasing, pinalayas ko siya. "Umalis ka na! Hindi ko na kaya tong gulo mo!" Sigaw ko. Tumawa lang siya ng nakakaloko. "Bakit, Ethan? Akala ko ba ito ang gusto mo? Akala ko ba boring ang asawa mo, kaya ka lumipat sa akin? Ngayong nakuha mo na ang gusto mo, isusuka mo ako? Napakaduwag mo." Nang maisara ko ang pinto, ang katahimikang bumalot sa bahay ay hindi na katulad ng dati. Ito ay katahimikang sumasakal, katahimikang sumisigaw ng pagsisisi. Sinubukan kong tawagan si Mitch. Isang ring, 2, 3, hanggang sasagutin niya. "Hello, Ethan." Ang boses niya ay mahinahon pa rin, pero may distansya na hindi ko na kayang tawirin. "Mitch, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Sobrang gulo, Mitch. Ang ingay ng paligid ko simula nang mawala ka. Please, bumalik ka na." Pagmamakaawa ko habang tumutulo ang mga luha ko. Narinig ko ang malalim niyang paghinga sa kabilang linya. "Ethan, binigay ko sa iyo ang lahat ng katahimikang kaya kong ibigay para maging payapa ang buhay mo. Pero mas pinili mo ang ingay na pansamantala. Ngayong nahanap ko na ang sarili kong kapayapaan, hindi ko na kayang bumalik sa gulo na ikaw mismo ang gumawa. Paalam." At doon naputol ang linya. Doon ko natanto na ang maingay na tukso ay isang aral na huli na bago ko natutunan. Nawala sa akin ang babaeng naging sandigan ko sa lamig ng bagyo. At ngayon, kahit anong dami ng makapal na jacket o mainit na kape, hindi na muling iinit ang puso ko dahil pinagpalit ko ang tunay na ginto sa kumikinang na tanso. Mga ka-confess, yan ang kwento ni Ethan. Isang paalala na ang tunay na pagmamahal ay hindi laging kailangang maingay at magarbo. Minsan, nasa tahimik na paghihintay at pag-aalaga ang tunay na halaga nito. Mga ka-confess, at dyan na nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa amin sa emosyonal na paglalakbay na ito hanggang sa susunod nating Kwentong Tagalog Wild Confession. Sana ay may napulot kayong aral sa naging karanasan ni Ethan na maaari ninyong baunin sa inyong sariling mga buhay at relasyon. Huwag niyo sanang kalimutang mag-subscribe dito sa aming YouTube channel
ng Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bago nating uploads. I-follow at i-like nyo rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang diskusyon at pakikipag-ugnayan sa ating lumalaking komunidad. Muli, maraming salamat, mag-ingat kayong lahat at hanggang sa muli nating confession.